Sound check, sound check, sound check. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo ho ay magsisimula ng ating pang-umagang gawain ng pagsamba. At naanyahan na ho ang ating mga kapatiran, kaibigan na sa labas na magsipasok na. At muli, salamat po sa bawat isa na narito. Tayo nagagalak na makita ang ating mga kapatiran. And also again, si Kuya Marvin, welcome back. Purihin ang Panginoon sa iyong presensya.
And then also, ang ating mga kapatid at kaibigan na nakasama natin ngayon through live stream, purihin ho ang Diyos. Salamat sa inyong presensya. At ilan ho mo ng mga announcements and reminders para ho sa atin hong mga kapatid, particularly dito sa JCBC. Pero isa ho ng pagbati ko, hindi ako nagkakamali, napaalalahanan lang ako ni Facebook na birthday ni Kuya Francisco, anong pangalan niya? Robert Francisco. Ayan, asawa ni Ate Angie. So, happy birthday Kuya Robert. So, kung tama yung reminder sa akin ni Facebook. So, happy birthday. Meron pa ho ba may birthday ngayong linggong ito? Meron pa ho bang may birthday? Wala na? So, pag-pray natin ang ating mga kapatiran and also pag-pray din natin si Brother Danny Velasco. Siya isasampa na sa barko this week, Lord willing. So, pag-pray natin yung kanyang safety at yung kanyang buong family. At nawa ay patuloy natin hong ipanalangin maging yung kanya pong, yun namang isa ang uuwi. Si Darwin naman ang uuwi. Lord willing, this November or December, sometime. December. So, pag-pray din ho natin patuloy si Brother Darwin. Okay. So, meron pa ho ba tayong mga announcements? Wednesday ay meron ho tayong time in the Word. Pag-pray ho natin, 6 p.m. And also, Friday, time in the Word, 6 p.m. And ang ating online prayer meeting, 7:15 p.m. ho yaan ng Friday. At patuloy na inaanyayahan na pinapaalalahan ng bawat isa to make effort to be present. Ako'y nagagalak. Last Friday, kasama natin sila Brother Alex Virayo sa atin hong prayer meeting. So, ina-encourage natin yung iba na patuloy ho tayo magkasama-sama sa mga gawain na yun. Next week, third Sunday ho ng November, ay meron ho ulit Joy Fellowship, that is JCBC Online Youth Fellowship ng ating mga kapatiran, lalo na mga kabataan, ay inaaniyahan na makasama ho. So very interesting, very fun at napakaganda ng mga nila-line up na mga programa, particularly ni Brother Daryl patungkol para ho sa ating mga kabataan. Maging ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay beneficial sa buhay pananampalataya. So patuloy nating suportahan, ipag-pray at kung meron ho kayong mga kabataan sa inyong mga tahanan, ay i-encourage niyo ho na makisama doon sa atin hong Joy Fellowship. That will be next Sunday at 3 p.m. at via Zoom. Yun ho yung gamit na app para ho doon sa Joy Fellowship. Okay, so I think that will conclude our announcements and reminders. At muli ay tayo ho ay maghanda ngayon sa ating pagsamba sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng sandali ng matahimik na pananalangin. Hingin natin ang gabay ng Diyos at gayon din ang kanyang pagsiyasat sa atin upang anumang mga kasalanan na sa ating buhay ay kanyang ipakita at ating pagsisihan sa harapan ng Panginoon upang hindi maging hadlang sa ating pagsamba sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, lubos kami nagpupuri, nagpapasalamat, at lubos naming sinasamba ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng parangal. Sa iyo ang kapangyarihan, sa iyo ang kayamanan, sa iyo ang kaluwalhatian. Walang kagaya mo.
Walang ibang Diyos liban sa iyo. Nasakdal sa kabanalan at katwiran. Isang Diyos na namumuhi at may galit sa kasalanan. At gayon din, Panginoon, ikaw rin ay isang Diyos na mahabagin at mabiyaya. At isang Diyos na nagpapatawad sa makasalanan. At salamat, O Diyos, na binigay mo ang aming Panginoong Hesus na siya ang naging kabayaran. Siya ang aming katubusan kung kaya't kami ay may kapatawaran ng aming mga kasalanan. Lord, salamat po sapagkat siya'y namamagitan sa amin, sa pagitan mo at sa amin. Kung kaya't alam namin na ngayong oras na ito ay pwede kaming mag-alay ng mga pagsamba. Pwede naming ialay ang mga papuri, ang pag-aawitan namin, ang pagbabasa namin ng iyong salita, ang pagkakaloob namin, ang lahat ng ito ay pwede naming ialay sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang Lord, namin pong hinihiling na siyasatin mo rin kami sa anumang mga kasalanan. Pakita mo sa amin, O Diyos, gamitin mo ang liwanag ng iyong salita upang ipakitang malinaw ang tindi, ang grabe ng kasalanan. Nawa, O Diyos, bigyan mo kami ng patuloy na pagkamuhi dito. Patuloy mo kaming tulungan na patayin ang kasalanan na nakatahan pa sa amin. At nawa, tulungan mo kami. Patunay ngang ialay ang aming mga sarili bilang haing buhay at buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. O Panginoon, iabot mo rin nawa ang iyong biyaya sa aming mga kapatiran na sa mga tahanan, na mas matindi ang hamon upang i-focus ang kanilang mga sarili sa pagsamba. Tulungan at ingatan mo nawa po sila. Again, Panginoon, aming nilalapit sa iyo ang aming mga kapatiran na hando ng karamdaman. Mahabag ka, O Diyos. Alam namin na ikaw ang soberanong Diyos at ikaw rin, O Diyos, ay maaaring magpagaling. At nawa, ganapin mo po ito sangayon sa iyong kalooban. Lord, we ask for your mercy and protection maging sa aming kapatid na si Brother Danny Velasco na hasampas sa barko sa linggong ito. Ingatan mo siya, tulungan mo siya, at Lord, ang nawa, ang pananampalataya niya ay patuloy mong palalimin. At nawa, patuloy mo siyang gamitin para sa iyong kapurihan. At muli, sa pagkakataon na ito na kami ay sama-samang sasamba sa iyo, patuloy ka namang maluwalhati, patuloy ka namang maitaas. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit, awitin po natin Rock of Ages. Rock of Ages, clap for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the dawn from thy womb that such flow be of sin, double pure, save from wrath and make me pure. Could my tears forever flow? Could my seal no longer know? This for sin could not atone. Thou must save and thou alone. In my hand, no price shall be. Simply to thy cross I cling. All I want is fleeting breath. When my eyes shall close in death, when I rise to where the fall, and behold thee on the throne. Rock of ages, let me hide myself in thee. Martin po tayo.
manatili po tayo nakatayo. Magandang umaga po mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon at buksan po natin ating mga Bible in Psalm 119 in verses 161 hanggang 168. Psalm 119 in verse 61, sabay-sabay po nating basahin. 161, ready, read. Princes have persecuted me without a cause, but my heart standeth in awe of thy word. I rejoice at thy word, as one that findeth great spoil. I hate and abhor lying, but thy law do I love. 7 times a day do I praise thee because of thy righteous judgments. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Lord, I have hope for thy salvation, and done thy commandments. My soul hath kept my testimonies, and I love them exceedingly. I have kept thy precepts and thy testimonies, for all my ways are before thee. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Manamin Diyos, Panginoon namin sa langit. Ama, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat. Salamat o Panginoon na minsan pa pinagkalooban mo kami ng buhay at kalakasan sa umagang ito o Diyos. Binigyan mo kami ng kapayapaan. Binigyan mo kami Panginoon ng pagkakataon na minsan pa ay makapag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Minsan pa ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Luwalhatiin mo, O Diyos, ang iyong banal na pangalan. Ama, tulungan mo kami sa mga pag-aaral ng iyong mga salita. Bigyan mo ng linaw ang aming puso't isipan. Guide us, O Lord. Turuan mo kami sa pagkatunay, Panginoon. Kung hindi ikaw ang kikilos sa amin, Panginoon, ay wala kaming mauunawaan. Wala kaming patutunguhan, Panginoon. Ama, tanging ikaw lang ang aming pag-asa. Salamat, Panginoon, sa araw-araw na pag-iingat mo sa amin. Salamat, O Diyos, sa mga biyaya na patuloy na binibigay mo, Panginoon. Higit sa lahat, Ama, kami nagpapasalamat sa dakilang kaligtasan na iyong pinagkaloob. Ito ay iyong gawa, Panginoon. Ito ay iyong pinlanong ginanap ng iyong bugtong na anak ng aming Panginoon si Kristo at sinelyuhan ng banal na Espiritu. Sa katotohanan ito, Panginoon, kami ay sumasampalataya na kami ay tunay na ligtas. At ang kaligtasan ito ay hindi namin ginawa, Panginoon. Ito ay iyong gawa. Ito ay sigurado at hindi mawawala sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong kadakilahan. Sa umagang ito, patuloy na gabayan mo kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Ama, sa aming mga pag-aawitan, sa aming pagkakaloob, at sa pangangaral ng iyong mga salita, Panginoon. Maluwalhati nawa ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po rin tumawit sa Panginoon na awitin po natin, Now I Belong to Jesus. Jesus, my Lord, will love me forever. From him no power of evil can sever. He gave his life to ransom my soul. Now I belong
close to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Manatili po tayo nakatayo. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Sa umagang ito mga kapatid, dadako tayo sa isang bahagi na ating pong pagsamba sa ating Panginoon, ang ating pong pagkakaloob. Basahin po muna natin ang ating pong mga talata na basihan ng ating pong pagkakaloob sa ating Panginoon. 2 Corinthians chapter 9 verse 6, 7 and 8. Nandyan na po kayo. Nandyan po sa ating screen. Sabay-sabay po tayo. Verse 6, ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according to his purpose in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po sandaling manalangin. Aming Amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Panginoon, narito po ng iyo po mga anak sa umagang ito, Panginoon, nagsama-sama, Panginoon, upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Salamat dakilang Diyos sa iyong pagpatuloy na pagbibigay ng lakas sa bawat isa nandito, sa iyong mga pagpapala, O Diyos, sa bawat isa. Salamat dakilang Diyos sa aming pong natanggap mula po sa iyo, Panginoon, ang aming pong buhay, aming hininga, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang nasa amin, O Diyos, ngayon, Panginoon, ay kinikilala namin, Panginoon, na ito po'y nagmumula po sa iyo, Panginoon. O Panginoon, maraming salamat, lalo na po sa iyong pinalano, Panginoon, na kaligtasan, Panginoon. At ito'y ginawa ng aming Panginoong Hesukristo dun sa krus ng Kalbaryo. Kasi namatay at muling nabuhay upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon. O Panginoon, napakabuti mo po, Panginoon, sa amin, Panginoon. Nasa kabila, Panginoon, na kami ay makasalanan, inimig mo kami, Panginoon. At ngayon, dakilang Diyos, ito, ang iyong pong mga anak, Panginoon, na nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon. Ama, dadako kami sa aming pong pagkakaloob. Nawa, likhaan mo kami ng pusong handang magpakumbaba, Panginoon. Likhaan mo kami ng puso na mayroon pong katuwaan, Panginoon. Na habang aming ginagawa, Panginoon, ang pagkakaloob na ito, ay mayroon pong mga ngiti sa aming mga labi, O Diyos. At kami, Panginoon, ay nagbibigay ng mayroon pong katuwaan sa aming pong mga puso, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa na makapag-participate, Panginoon, sa gawain na ito para po sa ikalalago, Panginoon, ang iyong pong iglesia. Sa dakong ito, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa. Pagpalain mo po, Panginoon, upang masustintuhan, Panginoon, na mga gastusin, Panginoon, sa iglesyang ito, Panginoon. Upang patuloy na lumaganap, Panginoon, ang iyong ebanghelyo, Panginoon. At magamit, Panginoon, ang iglesyang ito, Panginoon, sa ikapupuri na iyong dakilang pangalan, Panginoon. O Diyos, sa aming pagpapatuloy, Panginoon, maya-maya, Panginoon, makikinig kami na iyong pong salita, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hamunin mo kami sa pamamagitan ng iyong mensahe ngayong umagang ito, Panginoon. Tulungan mo kaming higit na makaunawa, O Diyos, ng iyong pong mga hiwaga, Panginoon. Bigyan mo kami ng talino,
karunungan, O Diyos. Kami lahat, Panginoon, na nandito, na nakikinig, Panginoon. At lalo-lalo na, O Diyos, ang iyong lingkod na iyo pong gagamitin sa likod ng pulpitong ito. Aming pastor na si Brother Paul, tulungan mo siya, bigyan ng kaliwanagan, Panginoon, upang malinaw niya mapaliwanag, O Diyos, ang mensahe na ipararating mo po sa umagang ito sa amin. At patuloy mo kaming hamunin, O Diyos, matibayin, at higit sa lahat, Panginoon, palakasin mo po ang aming pananampalataya. Dagdagan mo po ang aming kaalaman. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya, O Diyos, na kami ay tutungtong sa katotohanan na iyong salita, Panginoon. Panginoon, pagkalain mo kami hanggang matapos po ang gawain na ito. Ikaw po, Panginoon, ang malayang kumilos sa aming kalagitnaan, O Diyos. Hubugin mo kami sa wangis ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Tayo po yung hosting lahat. Tayo po tumawid sa Panginoon. Awitin po natin, "It is well with my soul." When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my love thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. No Satan should bar, and no trial should bar. Let these blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate, and I shed His own blood for my soul. It is
is nailed to the cross, and I bear it all. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. And Lord, haste the day when the praise shall resound. The clouds will roll back as the snow. The drum shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Magsipan po ang lahat. Tayo po'y dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Wala lohong umiinit ang mga usapan patungkol ho sa politika, lalo na nung nag-urong ng kanyang kandidatura sa pagka-alkalde. Ang kasalukuyan na alkalde walang iba kung hindi ang anak ng ating kasalukuyang presidente. Palalam ho natin na sa mga susunod na panahon ay darating yung mga presidential debates, mga vice presidential debate, at so on, at ang mga nag-a-aspire na tumayo sa mga opisina ng ating gobyerno o maglingkod sa mga mamamayan ay maghahayag ng kanilang mga plataforma. Ano ang kanilang mga gagawin, ano ang kanilang mga planuhin. At darating ang pagkakataon na hindi lang nila basta sasabihin kung ano ang kanilang gagawin, kundi isa rin sa gagawin nila ay sasabihin kung ano ang mga hindi ginawa nung kasalukuyan or nung iba na mga kumakandidato din, or sasabihin din nila yung mga ginawang mali nung kasalukuyan o nung mga kalaban nila o rival nila sa pagkandidato. And in contrast doon sa mga kamalian at kakulangan ng maaaring mga rivals nila or ng mga kasalukuyang nakaluklok, ay sasabihin nila, ito naman ang gagawin namin. Mas mahusay, mas maganda, mas makikinabang ang mga mamamayan. Kaya iboto nyo kami. Now, kaya ko nabanggit yan sapagkat sa mga talata na ating pag-aaralan ngayong umaga ay sinaysay ni Apostol Pablo ang napakatindi, ang napakapangit, ang napakabigat na problema na ginawa ng isa. Pero ngayon, pag-aaralan natin ngayong umaga, ang higit na mas maganda, ang mas lalong dakila na ginawa din ng isa. At narito yung parallel or analogy between Adam as the first Adam and Christ as the second Adam, na malalo at lagi nating makikita sa mga salita ni Apostol Pablo na yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo is much more. Much more. At dito nakatungtong ang katotohanan
at pag-asa ng ating kaligtasan. So sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral sa Romans chapter 5, nais ko kayong anyayahan na buksan ang inyong mga Biblia sa chapter 5 verses 12 to 21. Romans chapter 5 verses 12 to 21, at Lord willing, ating tatapusin ang pag-aaral sa Romans chapter 5 this morning. And this is the second part ng ating pag-aaral ng abounding grace through Christ's death. Abounding grace through Christ's death. Tayo po'y magsitayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Romans chapter 5, verses 12 hanggang verse number 21. Kung inyo na hong nakita ay babasahin ko ho at pakisundan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Diyos. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for that all have sinned. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not transgression, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. But not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. And not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Therefore, as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, aming Ama, sa panahon na ito na kami, bilang iyong mga anak, bilang isang iglesia, ay nagpapailalim sa katotohanan at otoridad ng iyong salita, mangusap ka sa amin. O Panginoon, wag nawa ang tinig ng tao, kundi ang katotohanan mo ang marinig. Gamitin mong instrumento ang iyong lingkod ngayon. Patuloy kang mangusap at magturo. Anawa ang mga katotohanan ay patuloy mong gawing malinaw sa patuloy na ikababanal ng iyong mga anak. At muli, O Diyos, aming inihiling ang iyong kahabagan sa pagliligtas ng mga makasalanan. Ang lahat nawa ng kapurihan ay mauwi sa iyong pangalan lamang. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari po magsiupo ang bawat isa. Again, ito ho ang ating mensahe. The greatness of Christ's saving death overcomes the great effects of Adam's sin that brought in death. Ang kadakilaan na nagliligtas na kamatayan ni Kristo ay siyang gumapi sa dakilang epekto ng kasalanan ni Adan na nagpasok ng kamatayan. Kung inaalala, sinimulan ho natin ang pag-aaral sa passage na ito last Sunday at tinalakay natin ang unang punto noong nakaraang linggo. And that point number 1 is the reign of death by sin through Adam.
ang paghahari o pangunguna ng kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at ito ay sa pamamagitan ni Adan. At ngayong umagang ito, titingnan natin yung ikalawang punto, the triumph of life by grace through Christ. Ang pagtatagumpay naman ng buhay sa pamamagitan ng biyaya, at ito ay sa pamamagitan ni Kristo. At kagaya nung sinabi ho natin last Sunday, totoo pa rin na ang passage na ito, ang isa sa mga passage na tunay na masakit sa ulo kapag pinag-aralan ng may detalye. Pero ayoko hong mawala sa ating kaisipan yung continuity ng thought na ipinapakita ni Apostol Pablo. Mula verses 1 hanggang verse 11 na pinag-aralan natin few weeks ago, binibigyang diin lagi ni Apostol Pablo na ang ating kaligtasan ay nakatungtong sa pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos, at ang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos na ito ay nakita at na-manifest sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Balikan lang natin sandali sa ilang mga talata ang mga salita na ito. Verse 1, Romans chapter 5, ang sabi, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Verse 6, ang sabi, Christ died for the ungodly. Verse 8, Christ died for us. Verse 9, we are justified by His blood, by Christ's blood. Verse 10, reconciled to God by the death of His Son. And then by verse 11, by whom, that is by Christ, we have now received the atonement, or a better translation, we have now received reconciliation. So mula doon sa verse 1, we have peace with God. Sa verse 11, ikinulong ni Apostol Pablo na sa pamamagitan ni Kristo. At lagi niyang sinasabi, sa pamamagitan ni Jesus, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, kaya tayo may kapayapaan sa Diyos, kaya tayo may pakikipagkasundo sa Diyos, kaya tayo ay merong tunay na pag-asa ng kaligtasan na kailanman hindi maaaring mapahiya. At kung ito ay kulang pa, nagsumigi pa si Apostol Pablo para ipakita ang labis na kadakilaan ng ginawa na ito ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, at para maipakita yung kadakilaan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus, ay kanyang ikinumpara ito, pinut niya in parallel or side by side sa ginawa ng isa pa na nilalang. Let me correct that. Ng isang nilalang. Dahil pag sinabi ko isa pang nilalang, lalabas na si Jesus ay nilalang. No. Mali yung salita. Ipinut side by side niya yung ginawa ng second Adam sa ginawa ng first Adam. So tingnan ho natin at balikan natin yung point number 1. The reign of death by sin through Adam. Ang paghahari ng kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at ito'y sa pamamagitan ni Adan. Ang sabi sa verse 12, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. At dito nagsimula si Apostol Pablo ng isang wonderful parallelism between the first Adam and the second Adam, at alang iba ito kung hindi si Kristo. At sa talatang ito, pinakita ni Apostol Pablo at na totoo si Adan, hindi likhang isip, hindi kwentong kutsero lamang, hindi ito a poetic language lamang. Totoong may Adan at totoong nagkasala si Adan, at totoo ang pagkahulog ng tao sa kasalanan. Ang kasalanan ay pumasok sa pamamagitan ng isang tao, si Adan yun. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. At ang sabi dito, death passed upon all men. Ang kamatayan ay pumasa or naranasan ng lahat ng tao. At isang gusto kong bigyang pansin umuli na ating tinignan nakaraang Sunday, yung sinabi sa bandang huli, for all have sinned. And again, madalas merong dalawa na interpretasyon dun sa bandang dulo, bakit lahat ay namamatay? For all have sinned. At ang sinasabi niya ba, well, kasi ang lahat ay nakakagawa ng kasalanan. That is, all have committed
individual sins. And yes, that is true. Lahat ng tao ay nakakakomit ng individual na kasalanan. Pero merong problema. Ano ho iyon? Pagdating sa verse number 13, ang sabi, "For until the law, sin was in the world." Kahit wala pang kautusan, nahandod na ang kasalanan. Well, ano ang problema? But sin is not imputed when there is no law. Nakuha niyo ho yung sinasabi ni Apostol Pablo? Hindi maibibilang ang kasalanan kung walang kautusan, for sin is the transgression of the law. Kung walang kautusan, di walang paglabag. Kung walang paglabag, di walang kasalanan. Pero ang sabi ni Pablo, malinaw, ang kasalanan ay nandun na bago pa dumating ang kautusan kay Moses. Verse number 14. "Nevertheless, death reigned from Adam to Moses." Handun pa rin ang kamatayan. That means, handun pa rin ang presensya ng kasalanan. Even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression. Maging sa kanila na hindi nagkasala, kagaya ng pagkakasala ni Adan. That is, kay Adan, may nireveal na kautusan ng Panginoon, huwag mong kakainin yung bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. And then kay Moses, nireveal ng Panginoon yung kanyang mga kautusan. Pero kahit sa mga tao na walang direktang revelasyon ng Panginoon, walang revelasyon nakasulat mula sa Diyos, sila ay may kasalanan pa rin. At doon tayo babalik sa verse number 12, sapagkat doon sa pangalawang interpretasyon nung "for all have sinned," in keeping of the context, for all have sinned in Adam. At alam ko ho, isa ito sa mga napakalaking, sabi nga sa English, a very big pill that is very hard to swallow. Ang hirap lunukin sa ating personal, individual na kaisipan. Ano? Yung kasalanan ni Adan? Pati ako apektado? Sangayon sa Biblia, yes. At hindi lamang tayo apektado nito sapagkat mahirap ngayon ang ating kalagayan. At naalala ko nung ako'y kabataan pa, madalas kong iniisip noon, kung hindi sana nagkasala si Eva at Adan, tayo ay nasa hardin pa rin. Ay, napakasarap sana ng buhay, walang karamdaman, walang kamatayan. Ay, wow! Yan ang aking iniisip. At dahil sa pumasok ang kasalanan, nagkasala si Eva at si Adan, na ito ngayon. Well, hindi lang yun ang pinupunto ho dito. Pumasok ang kasalanan at lahat ay nagkasala. Ang epekto ng kasalanan sa atin, at kagaya na makikita natin mamaya sa verse number 18, basahin na ho natin para lumagay sa inyong kaisipan. Ang sabi ho dito, again, this is a napakahirap lunukin na katotohanan, pero totoo. And guess what? Mga kapatid, mga kaibigan, kahit hindi mo to lunukin at tanggihan mo, totoo pa rin ito. Ang sabi sa verse 18, "Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men." Dahil sa kasalanan ng isa, ang kahatulan ay dumating at karapat-dapat hatulan ang lahat. Bakit? Kung naalala nyo last Sunday, yung isang katotohanan sa Biblia, sapagkat si Adan ay tumatayong representante ng lahat ng kanya o ng kanyang buong lahi, ng lahat ng mga tao. At dahil siya na ating representante ay nagkasala at bumagsak, sa lengguwahe ng mga theologians, kasamang bumagsak ang lahat ng mga tao kay Adan. So hindi tayo makasalanan dahil gumagawa tayo ng kasalanan. Gumagawa tayo ng kasalanan dahil tayo ay makasalanan. At tayo ay makasalanan dahil nagkasala si Adan. So here is the truth. At ito yung tinatawag na bahagi, tinatawag na original sin. At isa pang bahagi nito ay yung propensity towards evil na mga pinapanganak. Yan, nakita niyo ho, merong cute na bata na naririto. Kahit gaano siya ka-cute, kahit gaano siya ka-pogi, manang-mana sa tatay.
makasalanan pa rin. Makasalanan pa rin. At doon yung propensity, but not just the propensity, but the guilt. Ang sabi ng salita ng Diyos sa verse 18, therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Mahirap lunukin, but we are all guilty in Adam. Ito ang katuruan ng salita ng Diyos. Pero ituloy ho natin ang basa. Sa verse number 14, balikan natin, nevertheless, death reigned upon Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Dito papasok ay pambihira, Brother Paul, ang hirap lunukin, napaka bigat, napaka-pangit naman ng pangyayari. Nagkasala si Adan at apektado tayong lahat. Hindi lamang apektado ang ating pamumuhay dito, kundi apektado ang ating katatayuan sa harapan ng Panginoon. We are guilty before God because of that, sang-ayon sa salita ng Diyos. Pero narito ang pag-asa, ang sabi ni Apostol Pablo, itong Adan na ito, itong representante na ito ng lahat ng tao is a figure of that of him that was to come. Siya ay type. Siya ay figure nung darating. That word figure, doon galing yung word na type. At kung nakalimutan ko yung Greek word. Binasa ko na kanina, nakalimutan ko lang yung Greek word. Pero ang pinaka-ibig sabihin ng Greek word nito, yung impression. Walang iniwan yan sa, huwag niyo sanang isipin ang bawat coin ay nilililok isa-isa. Hindi. Ang coin ay pinepress. At nag-iiwan yun ng impression. At yun yung pinaka-word nandito, he is the figure. So ito ay parang nagbibigay larawan doon sa darating. At ngayon, sino itong darating na ito? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. So pagkatapos sabihin yung napaka-dilim at pangit na katotohanan, sinasabihin naman ngayon ni Apostol Pablo, yung napakagandang balita na merong dumating na lalong dakila. Walang iba, kundi ang biyaya ng Diyos na nagliligtas sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa verse 15, dito natin simulan, the triumph of life by grace through Christ. Ang pagtatagumpay ng buhay sa pamamagitan ng biyaya, at ito ay sa pamamagitan ni Kristo. Verse 15, but not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. One of the most important truth na atin nung kailangang makita sa mga talatang ito at sa mga susunod pa ay ang goal ni Apostol Pablo na ipakita ang mga ilang spesipikong pagkakahalintulad or similarities and contrast between two representatives. And again, walang iba ito kung hindi si Adan na nagrepresenta sa lahat ng kanyang lahi at ang ating Panginoong Kristo nagrepresenta ng lahat ng binigay sa kanya ng Ama. Sabi ho ni John MacArthur sa bagay na ito, ang isa sa tatandaan natin, it is one man, one act. Isang tao at meron siya isang ginawa. At ito yung tema na paulit-ulit na babalikan ni Apostol Pablo. At sangayon sa suggestion ng ilang mga theologians, particularly nga ni John MacArthur, there are 5 contrasts that shows the utter greatness of Christ's act of obedience over Adam's act of disobedience. Merong 5 contrast tayong makikita. Merong 5 paghahambing at ang layunin ng paghahambing para makita kung gaanong kadakila yung isa. At ang makikita natin ay yung gaanong kadakila ang ginawang pagsunod ni Kristo, na siyang gumapi at nagbigay solusyon sa ginawang pagsuway ni Adan. So tingnan natin, under point number 2, the first contrast is the contrast of effectiveness.
yung pagiging epektibo ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Verse number 15, ang sabi, "But not as the offense, so also is the free gift." Yun ang minsan ang mahirap sa King James. Ano daw? Translation sa ESV, "But the free gift is not like the trespass." Hindi magkatulad. That is mas, ang pinupunto dito, mas dakila yung libreng regalo. Itong biyaya na ito ng Panginoon ay mas dakila. Huwag mong isipin na kapareho lang. Hindi mo pwedeng isipin na mas mababa kung hindi pinapakita nito yung kadakilaan. The contrast here is the offense of Adam and the free gift through Christ. Yung pinagkakahalin tulad dito at pinapakita yung malaking pagkakaiba ay yung pagsuway ni Adan at yung biyaya ng Diyos, yung regalo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tuloy natin sa verse 15. "For if through the offense of one, many be dead." That word "through" meaning it's the means. Sa pamamagitan ng ano, ng offense, ng transgression. Hamartia sa Greek, ibig sabihin to miss the mark. Adam missed the mark. Ang sabi ng Diyos, huwag mong kakainin at kinain ni Adan. He missed the mark. At dahil sa pagpalian na ito ni Adan, walang iba, through the offense of one, that's none other than Adam, ang sabi, many be dead. Now, itong word na many is the same word that abounded unto many, but it is used differently. Makikita natin sa verse number 15, yung dalawang many, parehong word pero magkaiba ang ibig sabihin. And then sa verse number 18, dalawang word na all, parehong all pero magkaiba ang ibig sabihin. At makikita ho natin habang tayo ay tumutuloy sa pag-aaral. As we have seen, though many that is affected by the offenses Adam is all. Hindi lang basta marami. Ang ibig sabihin ng many sa verse 15, many be dead, is all is dead. Sapagkat sabi sa verse number 12, and death passed upon all men, for all have sinned, and in context, all have sinned in Adam. Yun ang binibigyan diin ni Apostol Pablo. So dito sa verse 15, that word many, yung first na many, ay pumapatungkol sa lahat ng tao. So the many in Adam are and the many in Christ are two different manys. Tuloy natin ang basa sa verse number 15. But not as the offense, so also is the free gift. For through the offense of one, many be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto. Ano rin yung salita? Many rin. Now, i-discuss lang muna natin. Iwanan muna natin yung nasa gitna. Gusto ko na tignan yung huling salita dito na many. Na as we have said, dun sa unang many, ito'y pumapatungkol sa lahat ng tao. Sa pangalawang many ay merong ibang ibig sabihin. Yung unang many, pumapatungkol sa lahat ng nakay Adan. At yung pangalawang many ay pumapatungkol sa lahat ng nakay Kristo. Si Adan bilang representante ng lahat ng tao, nung siya'y nagkasala, yung kanyang ginawa ay umepekto sa lahat ng tao. At si Kristo naman bilang representante ng lahat ng taong nasa Kanya. Representante ng lahat ng taong ibinigay ng Ama kay Kristo. Ito ang sa kanila merong epekto ang ginawa ni Kristo. Purple, bakit ganun? Well, kung i-deny mo, kung i-interpret mo yung pangalawang many, kagaya nung unang many, ang bagsak mo ay universalism. Actually, isa to sa mga text na ginagamit ng mga nag-hold sa universalism. That is, yung ginawa ni Adan, lahat ay pupunta sa impyerno. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, lahat ay pupunta sa langit. That's it.
iniinterpreta nila yung dalawang many ng pareho. Now, let me just answer the question. Kung Brother Paul, kung lahat ng many, unang many, lahat ng nakay Adan, that is lahat ng tao, yung pangalawang many, lahat ng nakay Kristo, sino yung mga nakay Kristo? Bubuksan natin sandali sa Ephesians chapter 1. Sino itong marami na mga nakay Kristo? Ephesians chapter 1 and verse number 3. Simulan natin sa verse 3. Anong sabi? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So He has chosen us in Him. Ang kapagkapili sa atin ng Diyos ay pagkapili in context kay Kristo. So yung mga pinili ng Panginoon in Christ before the foundation of the world, sila yung mga nirerepresenta ni Kristo. Sino itong mga nakay Kristo? Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, familiar verses. Simulan natin sa verse number 4. Ephesians 2, verse 4. Kung natatandaan niyo ho, verse 1, 2, and 3, dinescribe ni Apostol Pablo ang pagiging patay sa kasalanan ng mga tao. And then sa verse number 4, this is the turning point. But God. Verse 1, 2, and 3, all negative. At saan nagsimula ang positive? But God. Ang sabi niya sa verse 4, but God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath He quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us to sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace in kindness toward us through Christ Jesus. By grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus. Sino itong mga in Christ? Yung mga pinili ng Panginoon. Sino itong mga in Christ? Yung mga sumampalataya kay Kristo. Sila yung many doon sa Romans chapter 5 verse 15. Now, tignan natin sa isang verse ang dalawang katotohanan to. So John chapter 6. John chapter 6 verse number 37. John chapter 6 verse 37. Ang sabi ng salita ng Diyos ay ito. All that the Father giveth me shall come to me. Yung word na all dyan, ang ibig sabihin ay all, pero hindi all people of the world. So sabi ni Jesus, in that all people of the world, merong lahat na ibinigay sa Kanya ng Ama. So merong binigay ang Ama kay Kristo. At sila yung kinakatawan ni Kristo doon sa krus. At itong mga taong ito, ang sabi ni Jesus, all that the Father giveth me shall come to me. Sigurado, lahat ng binigay sa Kanya ng Ama ay lalapit sa Kanya. At narito yung pangalawang katotohanan, and him that cometh to me will I no wise cast out. Alala ko madalas na ginagawang diskusyon, paano kung hindi ka binigay kay Kristo? Paano kung hindi ka pinili ng Panginoon? Hindi yun ang usapan. Ang tanong nga ito, ikaw ba ay lumapit na kay Kristo? Dahil narito ang katotohanan, pag lumapit ka kay Kristo, hindi ka niya tatanggihan. So, sino itong all? Doon sa pangalawang all. Or many. Lahat ng nakay Kristo Jesus. Lahat ng binigay sa Kanya ng Ama. Lahat ng lalapit
kay Kristo. With that in our thinking, balik tayo sa Romans 5, verse 15. Ang sabi ni Apostol Pablo ay ito, but that as the offense, so also is the free gift. For through the offense of one, many, that is all men, without exemption, be dead. Much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. Many who are in Christ. Tuloy ho natin. Ang sabi, much more the grace of God and the gift by grace by one man, Jesus Christ, hath abounded. Narito, ang sabi ni Apostol Pablo, much more. Grabe ang naging dulot ng ginawa ni Adan. By the offense of one, many died. Dahil sa ginawa ng isa, lahat ay namatay, lahat ay apektado. Pero get this, ang sabi ng salita ng Diyos, much more. Much more. At yung much more nito ay hindi yung much more ng dami, kundi yung much more ng tindi. At ang sabi ni Apostol Pablo, much more the grace of God, ito biyaya ng Diyos, and the gift by grace by one man, Jesus Christ. Ito biyaya ng Diyos na ito, at itong kaloob ng Diyos na ito sa pamamagitan ng biyaya. Kung merong taong makulit na hindi naniwala ng kaligtasan ay biyaya, narito paulit-ulit. Ang biyaya ng Diyos, ang regalo ng Diyos na biyaya, walang bayad, walang kapalit. Hindi tayo karapat-dapat. At ito ay sa pamamagitan ng isang tao, and we do not deny the humanity of Christ, pero hindi din natin deny ang deity ni Kristo. So by one man, siya ay tunay na nagkatawang tao para irepresenta ang mga tao. Ang sabi ng salita ng Panginoon, yun daw biyaya ng Diyos na ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo is much more. Ang kasalanan ni Adan ay nagdala ng kamatayan. Ang ginawa ni Jesus ay nagbigay ng buhay. Ang kasalanan ni Adan ay nagbigay ng guilt. It made us all guilty. Ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng justification. Ang ginawa ni Adan ay nilagay tayong lahat sa parusa. Ang ginawa ni Kristo ay nagbibigay ng kapatawaran. Ang kasalanan ni Adan ay nagpapailalim sa atin sa pagkaalipin sa kasalanan. Ang ginawa ni Kristo ay nagbibigay ng kalayaan mula sa kasalanan. Ang ginawa ni Adan ay naggumawa upang tayo ay magkaroon ng pakikipag-away sa Diyos. Ang ginawa ni Kristo ay nagdulot ng kapayapaan sa pagitan natin at ng Diyos. Ang ginawa ni Adan ay magdadala sa walang hanggang pagkawasak. Ang ginawa ni Kristo ay nagbibigay ng walang hanggang buhay. Yes, it is much more. So narito, ang biyaya ng Diyos. Ito biyaya ng Diyos na ito na gumagapi at hihigit at tatalo sa ginawa ng representating si Adan ay masusumpungan lamang ang sabi by one man, Jesus Christ. Isang tao, iisa lamang, walang iba kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Walang kaligtasan sa iba, sabi ng salita ng Diyos. Walang solusyon ng kasalanan sa iba. Subukan mong lumapit sa mga santo at santa. Paano nila gagawan ng solusyon ng ginawa ni Adan? Subukan mong magpakabait-bait. Paano mo gagawa ang solusyon ng ginawa ni Adan? Subukan mong sundin ang mga sakramento. Ano ang gagawin nito para sa ginawa ni Adan? Pero pag tumingin ka sa ginawa ni Kristo, ito'y higit at higit kaysa sa ginawa ni Adan. Kaya ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang. Kaya ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang. Let's go to the second contrast, the contrast of extent, o yung pinakasakop nito sa verse number 16.
And not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. Again, yung first part sa modern translation, and the free gift is not like the result of that one man's sin. Yun daw, libreng regalo. That is, yung biyaya ng Diyos, yung kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, ay hindi daw kagaya ng resulta ng kasalanan ng isa. Ang sabi sa verse number 16, by one that sinned, sa pamamagitan ng isang nagkasala. Ano ang naging resulta? Judgment was by one to condemnation. Merong isang nagkasala, merong isang kasalanan, at dahil doon sa isang nagkasala na yon, ang sabi daw, judgment to condemnation. Dumating ang kahatulan. Karapat dapat lamang parusahan. Karapat dapat lamang ibulid sa lugar ng parusa. Yun ang resulta ng ginawa ni Adan. Isang kasalanan, napakatindi ng resulta. Pero ang sabi, but, again, that's a change of direction. The free gift is of many offenses unto justification. Narito ang kadakilaan, yung extent, yung sakop. Yung ginawa ni Adan, isang kasalanan, ay umepekto sa lahat. Ang ginawa ni Kristo ito, yung libreng regalo, yung biyaya ng Panginoon, ay nagbigay solusyon sa maraming kasalanan. Ang ginawa ni Jesus ay hindi lamang nagbigay solusyon sa kasalanang ginawa ni Adan, ang ginawa ni Jesus ay nagbigay solusyon sa kasalanan na ginagawa natin. Many offenses, maraming kasalanan ang binayaran ni Kristo. Yes, ang kasalanan ni Adan ay nagbulid sa atin sa kapahamakan, at dahil sa kasalanan ni Adan, lahat tayo pinanganak ng makasalanan at patuloy na gumagawa ng kasalanan. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, itong maraming kasalanan na ito, nung sinusubukan ko humisip ng halimbawa, wala akong maisip na halimbawa kung hindi yung avalanche. Ano yung avalanche? Yung avalanche ay ito'y pagguho, parang landslide. At kadalasan yung landslide, minsan nagsisimula sa maliit lang, tapos ang tawag dito snowball effect. Habang gumugulong yung yelo, nagtatangay ito ng marami pa, at palaki ng palaki, padami ng padami. Ang nagsimula lahat sa isa. At ngayon, ang buong mundo at sangkatauhan ay lugmok at patay at alipin sa kasalanan. At itong napakalaki, let me use that word, nag-snowball effect na yung kasalanan na ginawa ni Adan. Ang sabi ng salita ng Diyos, but the free gift is of many offenses unto justification. Ang ginawang solusyon ng ating Panginoong Jesus ay hindi lang yung nandun sa una. Ang binigyang solusyon ng ating Panginoong Jesucristo ay maging yung mga kasalanan natin. So dahil kung tawagin ng pansin, maaaring merong naririto ngayong umaga. Alam mo kung gaano kakadumi. Maaaring sa biyaya ng Diyos, nauunawaan mo ngayon, Brother Paul, madumi ako, madami akong kasalanan, at maaaring nag-iisip ka, kaya pa bang iligtas ng Diyos ang isang kagaya ko na lugmok sa kasalanan? Kaya pa ba akong hugasan ng Panginoon? Kaya pa ba akong iligtas ni Kristo? And the answer is, yes. Yes. Sapagkat ang libreng regalo na ito ay sa maraming mga kasalanan. At magdudulot ito ng justification o pagkadeklara na matuwid. Tuturing kang matuwid ng Panginoon. At yun ay sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. That is the second contrast. The third contrast is this, the contrast of efficacy. Sa verse number 17. For if by one man's offense, death reigned by one. Ito naman yung salita, mahilig si Pablo dito, much more. Much more.
much more they which receive abundance of grace and the gift of the righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Ang sabi ni Apostol Pablo, for if by one man's offense death reigned, again, that by one man, that is Adam, ng dulo, by one, that is Jesus Christ. At sa pamamagitan daw ng isang tao at merong ginawang kasalanan, ang naging resulta nito, death reigned. That word reigned, meaning naghari. Ang kamatayan na naghari sa verse 14, kung yung naalala, nevertheless, death reigned from Adam to Moses. Kaya nga ho, sabi ng isang komentary, napakamaling maniwala sa kasinungalingan ni Satanas. Ang sabi ni Satanas kay Adan, o ang sabi ni Satanas kay Eva, I should say, hindi kayo mamamatay. Sinabi ba ng Diyos na pag kinain nyo yung mga bunga ng puno, mamamatay kayo? Sabi ni Eva, hindi, pwede namin kainin lahat, liban lang dun sa nasa gitna. Huwag namin kakainin, huwag namin hahawakan, kundi mamamatay kami. Anong sabi ni Satanas? Hindi mamatay? Niwala kayo dyan. Kasi alam ng Diyos, sa pag kinain niya dyan, magiging katulad niya kayo, nalalaman ng mabuti at masama, mabubuksan ang inyong mga mata. Actually, pinagkakait sa inyo ng Diyos ang isang mabuting bagay. At napaniwala si Eva, at yung sinabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Siyang nagpasok ng kamatayan. Hindi na basta nagpasok ng kamatayan. Nung bumasok ang kasalanan, death reigned. Ang pinakamatandang tao, namatay. Ang pinakamakapangyarihang tao, namatay. Pinakamalusog, pinakamaganda, pinakagwapo, lahat namamatay. Death reigned. At ang sabi ng salita ng Diyos, by one man's offense, death reigned by one. Pero higit dito, yung ginawa ni Kristo. Yung epekto ng ginawa ni Kristo. Much more, they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness. The gift of righteousness shall reign by life by one, Jesus Christ. Again, yung sinabi ko kanina, itong sinabi nito sa verse 17 ay kailangan mag-limit sa ating pagkaunawa nung word na many and all. Sino yung many and all na yun kay Kristo? They which receive abundance of grace. Limitado lamang doon sa kanila na mga nakatanggap ng ang biyaya ng ating Panginoon. Ang sabi, they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness. So doon mga tumanggap ng nag-uumapaw na biyaya ng Panginoon. Itong nag-overflow na biyaya ng Diyos at ng regalo ng katwiran. And let me focus your attention doon sa sinabi, gift of righteousness. This means it is a righteousness that is alien from us. Ibig sabihin, ito ay katwirang ibinigay, hindi katwirang galing sa atin. Hindi ito katwiran ko, kundi katwiran na ibinigay sa akin. Ito yung katwiran na natatamo ng sino man na sumasampalataya kay Kristo. Ito yung katwiran na pag-asa ng bawat isa na makasalanan. Ito rin ang katwiran na pag-asa ni Apostol Pablo. Ang sabi niya sa Philippians chapter 3, verse 9. Philippians 3:9. Huwag niyo sanang isipin na kaya tatanggapin sa langit si Pablo ay dahil sa dami ng paglilingkod niya. Ang tanging pag-asang tinutungtungan din ni Apostol Pablo ay ito. And be found in Him, that is in Christ. And be found in Christ, not having mine own righteousness which is of the law, but that which is through faith of or in Christ, the righteousness which is of God by faith. Katwiran na galing sa Diyos at ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang sabi ng salita ng Panginoon, kung babalik tayo sa Romans 5 verse 17,
Napakatindi ng nangyari na ginawa ni Adan. Dahil sa ginawa ni Adan, death reigned, pero much more, they which receive abundance of grace and the gift of righteousness shall what? Shall reign in life. Dahil sa ginawa ni Adan, naghari ang kamatayan. Sa pamamagitan ni Kristo, yung mga na kay Kristo Jesus, listen, hindi yung buhay ang maghahari, yung mga na kay Kristo Jesus ang maghahari in life. So itong mga naggapi na pailalim sa reign ng kamatayan sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay naligtas at nabihisan ng katwiran at sila ngayon ay maghahari sa buhay. Buhay na walang hanggan at ito ay sa pamamagitan at kasama ni Kristo. So we shall reign by life. That means to rule. But this rule of death, itong nasabi, death rule, death reign, pero itong rule ng death na ito ay nagapi ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Kung kaya't ang mga na kay Kristo Jesus ay may pagtatagumpay na sa kamatayan. Hindi lang pagtatagumpay sa kamatayan, as we have said, sila ay maghahari sa buhay na walang hanggan. Ganong katindi ang epekto. Para bang, alam mo yun, nagkasakit ka tapos binigyan ka ng gamot, hindi lang basta inalis yung sakit, kung hindi nung binigyan ka ng gamot, lalo pang nagpalakas at nagpatindi ng iyong kalusugan. So the efficacy. Number 4, the contrast in essence or yung principle. Verses 18 and 19, Romans chapter 5. Ang sabi, therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation, even so, by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. Kung yun naalala last Sunday, sinabi ho natin, na makikita naman dito sa text, lalo na sa King James, na dito itinuloy ni Apostol Pablo yung kanyang naudlot na sinasabi sa verse number 12. If tingnan nyo lang ho, kung ang gamit nyo ay King James, which is nahandyan din naman sa ating screen, sa verse 12, nagtapos siya, ang sabi, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. At pinutol doon ni Apostol Pablo, at siya'y nag-iba ng kaunti ng trajectory, at meron siyang didiscuss na ibang bagay, na may kinalaman pa rin dito sa ginawa ni Adan, pero makikita nyo sa King James, nilagay niya sa close and open parenthesis, mula verse 13 hanggang verse 17. So ang punto, kaya ko binalikan ito, ang kaduktong ng verse 12 ay itong verse 18. Itutuloy ni Apostol Pablo yung kanyang line of thought. So para mas makuha natin at ma-appreciate natin, basahin natin muli sa verse 12. Anong sabi? Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. Verse 18. Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification. So pinagko-contrast pa rin ang ginawa ni Adan at ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. At ang sabi sa verse 12, dahil sa kasalanan ng isa, dumating ang kamatayan, at ang kamatayan naranasan lahat sapagkat ang lahat ay nagkasala kay Adan. At pagdating sa verse number 18, dahil sa offense ng isa, dumating ang kahatulan. Lahat ay nagkasala kay Adan, therefore lahat ay nasa ilalim ng kahatulan. Judgment came upon all men to condemnation. Ang sabi diyan, even so by the righteousness of one. Sa pamamagitan ng katwiran ng isa. Hindi yung katwiran natin, kundi sa katwiran ng isa, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi diyan, the free gift came upon all men unto justification of life. Libreng regalo. Hindi ito isang bagay na babayaran, hindi ito isang reward dahil sa ating katwiran, kundi ito ay isang biyaya, regalo ng Diyos na walang bayad, at ito ay sa lahat ng tao, came upon all men unto justification of life.
Now, kagaya ng pinaliwanag natin kanina, yung unang all ay lahat ng tao, yung pangalawang all ay lahat ng na kay Kristo, sapagkat ang justification ay yun lamang mga na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya. Buksan natin sandali sa Romans chapter 8. Romans chapter 5. 5 pala dapat. Romans chapter 5 verse 1. Anong sabi? Therefore, being what? Justified. How? By faith. So, sino itong all, sa verse number 18, sino itong all men unto justification of life? This is all men who have faith in the gospel of our Lord Jesus Christ. So, yung ginawa ni Adan ay naglagay sa lahat ng tao sa ilalim ng kahatulan at parusa. Pero yung ginawa ni Kristo ay nagbigay ng biyaya at kaligtasan sa lahat ng taong sumasampalataya at sila ay idideklarang matuwid at magkakaroon at merong buhay na walang hanggan. So again, ang tanong ay ito, ikaw ba'y sumampalataya na kay Kristo? Dahil ang pag-aaring ganap ng Panginoon, ang pagdedeklarang matuwid ng Panginoon ay sa kanila lamang na tunay na sumasampalataya kay Kristo. I'm not asking kung isang araw sumunod ka na sa isang panalangin. Napakadaling magpasunod sa panalangin. Daang-daang tao ang napasunod ko sa panalangin. Napakadali. Pero ang tanong ay, tunay ka bang sumampalataya kay Kristo? Nagtanong ang Philippian jailer, what must I do to be saved? Hindi naman sinabi ni Pablo, pray this prayer after me to be saved. No, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ikaw ba ay totoong sumampalataya na? At ang sabi ng salita ng Diyos sa mga tunay na sumampalataya kay Kristo, this is all men, yung ginawa ni Jesus, yung libreng regalo na ito ng Panginoon ay unto justification of life. And then sa verse number 19, for by one man's disobedience, many were made sinners. So hindi ka naging makasalanan dahil sa ginawa mo. Tayo ay naging makasalanan dahil sa ginawa ni Adan. Many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Again, nandito naman yung word na many. Again, yung unang many, yung nire-representa ni Adan, sino yun? Lahat ng tao. Yung pangalawang many, nire-representa ni Kristo. Lahat ng binigay sa kanya ng Ama. Lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ang sabi, many be made righteous. Ginagawa kang matuwid. Or much better, binibihisan ka ng katwiran. Ipinataw sa atin, yung ating kasalanan ay ikinarga kay Kristo at yung katwiran niya ay inilagay sa atin. Kung kaya tayo ay naging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pagsunod ni Kristo. Now, nag-iba-iba ang ilang theologians. Ito bang pagsunod na ito ay yung kanyang buong buhay na perpektong pagsunod? O ito bang pagsunod na ito, kagaya sa Philippians chapter 2, yung kanyang pagsunod hanggang sa kamatayan sa krus? I tend to think na ito yung kanyang buhay na buong buhay na pagsunod. Siya'y tinukso sa anumang paraan, ngunit hindi nagkasala. Ang sabi ni Jesus, ginagawa ko palagi ang nakakalugod sa aking Ama. That perfect life of righteousness. Ito yung ibinilang sa mga nananampalataya kay Kristo. So, dahil sa kasalanan ni Adan, ito'y nagdulot ng pagiging makasalanan. Pero dahil sa pagsunod, sa pagsuway ni Adan, o pagsuway ni Adan, ibinilang lahat ng makasalanan sa pagsunod ni Kristo. Ang mga na kay Kristo ay ibilang na perpekto ang katwiran. And then lastly, dito tayo matatapos, verses 20 to 21, the contrast in energy or in power. Verse 20 ang sabi, moreover. Higit pa dito.
the law entered that the offense might abound. Kanina, ang sabi sa verse number, kahit wala pang kautusan na mayani na ang kasalanan, sa verse number 14, pero nung dumating ang kautusan, ang sabi ng salita ng Panginoon, the law entered that the offense might abound. Dumating ang kautusan at alam nyo nangyari, hindi umunti ang kasalanan, lalong dumami. Lalong nakita, lalong naging matingkad, lalong na obvious ang ating pagiging makasalanan. Pero narito ang dakilang kapangyarihan ng biyaya ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. Ang sabi, but where sin abounded, grace did much more abound. Sana pag tumingin ka sa 10 utos, hindi mo sabihin, napakabait ko talaga. Sana pag tinignan mo ang 10 utos ng Panginoon, malugmok ka at makita mo gaano ka kasama. Binuod ni Jesus sa dalawa, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Gaano tayo kadumi? Well, isama pa natin yung pangalawang hati. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Gaano tayo kapalyado? Palyadong-palyado. At habang tumitingin ka sa kautusan, nakikita mo kung gaano ka kadumi. At habang nakikita mo yon, ang sabi ng salita ng Diyos, but where sin abounded, grace did much more abound. Huwag kang mag-alala, itong biyaya ng Diyos na ito sa pamamagitan ng isa, si Kristo, hindi po pwede na hihigit pa ang kasalanan kaysa sa biyayang ito na nagliligtas. So kung tingin mo sa iyong sarili, napakadumi. Good. Ngayon gusto ko ipakilala sa iyo ang naglilinis sa madumi. Walang iba kung hindi si Kristo Jesus. Grace did much more abound. And then sa verse number 21, that as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Again, binilikan ni Apostol Pablo itong tema ng reigning. That is yung paghahari. Ang kasalanan na naghari at ang paghahari ng kasalanan ay patungo sa kamatayan, patungo sa kaparusahan, patungo sa walang hanggang impyerno. Well, even so might grace reign through righteousness. Maghahari ang biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng katwiran na ibinibihis sa mga sumasampalataya kay Kristo. At itong paghahari na ito is unto eternal life. And how is this possible? Through Jesus Christ, our Lord. Lalo at lagi pang nakita, walang relihiyong pinag-usapan dito. Yes? Walang pagsunod natin na pinag-usapan dito. Narito ang dakilang problema. Ang tindi ng resulta ng ginawa ni Adan. Pero mas matindi ang biyaya ng Diyos at pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Walang relihiyong pinag-uusapan. Walang pagbabagong buhay muna na pinag-uusapan. Ang tanging solusyon sa kasalanan ay manampalataya ka dun sa isa na dumating kay Kristo. At ang sabi ng salita ng Diyos, ikaw ay mapapatawad, ikaw ay malilinis, at ang iyong mga kasalanan ay mahuhugasan, at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Oo, dakila ang kasalanan, tayo ay dakilang makasalanan. Kung di ako nagkakamali, gusto ko sabihin si John Newton ang nagsabi, if you remember, ang sabi niya, I am a great sinner, but Christ
is a great Savior. Ako ay dakilang makasalanan, pero si Kristo ay dakilang tagapagligtas. At doon ibinabaling ni Pablo ang ating paningin. Tumingin ka kay Kristo na tanging solusyon sa kasalanan. Hindi lang sa kasalanan na ginawa mo o ginagawa mo, kundi maging sa kasalanang ginawa ni Adan na umepekto sa atin. Makikita ho natin mga kapatid, mga kaibigan, na pagdating sa kaligtasan, biyaya lamang ng Diyos, galing lamang sa Panginoon, sa pamamagitan ni Kristo Jesus lamang. Kung kaya't sa atin, sa ating mga ligtas na, lahat ng papuri ay dapat at maaari lamang nating ibigay. Hindi sa kayo namang tao, lalong hindi sa pastor, pwede lamang ibigay at dapat lamang ibigay sa ating Panginoon na nagligtas sa atin. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, tunay kahindik-hindik ang epekto ng kasalanan. Isang kasalanan lang ng isang tao ay naglagay sa lahat sa amin sa ilalim ng galit at puot mo. Isang kasalanan lang na mayani ang kamatayan. O Panginoon, tulungan mo kami, lalo na kami na mga mananampalataya, na huwag makipaglaro sa kasalanan. Buksan mo ang aming mga mata upang makita namin, O Diyos, ang pangit, ang dilim, ang karumal-dumal na itsura ng kasalanan. Oo, napakadaya ng kaaway. Gagawin itong matamis, bibihisan ito ng maganda. Pero Lord, narito ang iyong salita. Ang bunga ng kamatayan ay kasalanan. Ito'y maglalagay sa ilalim ng puot mo at kahatulan. Salamat, O Diyos, sapagkat nakita rin namin mula sa iyong salita, ganito man karumal-dumal at tindi ng epekto ng kasalanan. Much more. Higit na dakila, higit na mas maganda, higit na mas malakas, higit na mas matindi ang biyaya mo na nagliligtas sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat po sa pangalawang Adan. Salamat po sa Kanya na dumating. Salamat po kay Kristo Jesus na namatay. Sa Kanyang pagsunod sa iyong kalooban, siya'y namatay para bayaran ang aming mga kasalanan. At muling nabuhay upang kami na mga anak kay Kristo ay tunay na mayroong kaligtasan, kapatawaran, at buhay na walang hanggan. Salamat po sa mga katotohanan ito. At Lord, gamitin mo nawa kami bilang mga instrumento ng kapahayagan ng dakilang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa papaano mang paraan, sa aming mga pang-araw-araw na buhay, ang aming mga bibig, ang aming mga gawain ay gamitin mo na maging bihikulo ng Ebanghelyo. Salamat po sa katotohanan ito. Pinupuri ka namin, minamahal ka namin. Nawa, bigyan mo kami ng mga mata na patuloy na namamangha sa biyaya mo na nagligtas sa amin. Lahat ng tidalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po gusto yung lahat at awitin po natin ang ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit. Awitin po natin, Living for Jesus. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him.
glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus through earth's little while, my dearest treasure, the light of His mind, seeking the lost ones He died to redeem, bringing the weary to find rest in Him. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Salamat po sa bawat isang naririto. Patuloy nating ipag-pray ang isa't isa. Alalahanan natin ang utos sa atin ng Panginoon na lagi nating mahalin ang isa't isa. Patuloy tayong magpagamit bilang instrumento ng katwiran at anuman ang ating gagawin, tayo may kumakain o umiinom, may gawin natin para sa Kanyang kapurihan. Sa ating paghiwa-hiwalay, mga kapatid, nawa ang pagmamahal ng Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang presensya ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Patuloy tayong maging instrumento ng kapahayagan ng Ebanghelyo sa iba. Ingatan tayo ng Panginoon. Nawa, patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin saan man tayo naroroon. God bless po. Tingnan po tayo sa pag-uwi. We are dismissed. Reminder po, may gawain tayo mamayang gabi, 6 p.m. po. At pwede pa rin hong bumatin dito sa church. God bless po.